kailangan yung I am daily. Ano ba yung dapat nating malaman dyan? Lahat kasi tayo mga mentors nangangarap. Congratulations nga pala sa dinami-dami ng mga members ng Team Blast. Ikaw yung nandito ngayon. 'Di ba? Ikaw yung kasama namin sa meeting. And alam mo ba na marami sa atin nangangarap or lahat tayo nangangarap na magkaroon ng magandang buhay, and we saw I am worldwide as our hope para magkaroon nito. Kaya lang ang problem, marami po sa atin ang hindi alam kung paano at saan magsisimula. Agree? Agree ka po ba dyan? O, marami sa atin, ginagawa si I Am Worldwide na walang system. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya every day. Hindi niya alam kung ano yung i-execute niya every day. And kailangan nating malaman yan dahil the more na mas alam mo yung dapat nating gawin, the more din na mas bibilis yung resulta na gusto natin. Ang question, gusto mo po ba ng resulta na pwedeng mapabilis? Or gusto mo ng resulta na magtatagal? Kumbaga, mapapatagal ka. 'Di ba? Siyempre, pipiliin natin yung mapapabilis tayo nang hindi natin sino-shortcut ha. O, iba po kasi yung binibilisan sa nagso-shortcut, 'di ba? So dito walang shortcut. Pero kapag ka ginawa natin 'to every day, imposible po na hindi ka magkaroon ng resulta. Okay? So, these are the non-negotiable. Paki-type naman po dyan, non-negotiable. So, hindi po ito, kumbaga hindi mo siya pwedeng ipagpaliban, hindi mo siya pwede na saka na lang, 'di ba? Kailangan po talaga natin 'tong gawin. Ang good news naman po diyan, mga mentor, it is not complicated. Hindi po siya komplikado. Napakasimple lamang po ng system na po natin. It just needs consistency. Okay? Kailangan lang talaga na maging consistent tayo sa ginagawa natin. So I hope ready ka na. Mabilis lang po ito. These are only, meron lang tayong 5 na ibibigay po sa inyo. Number 1, daily exposure. I-type mo nga po dyan, daily exposure. So, ang exposure, pagpapakita. Kailangan daw, you are always visible. Sabi nga dito, momentum starts with visibility, not perfection. Okay? Napakalinaw po neto ha. Kailangan tayo, mga mentors, kailangan palagi tayong nakikita. Saan tayo nakikita? Sa ginagawa po natin everyday, and gamitin po natin, i-maximize po natin yung ating mga social media. Okay? Imaginein mo ha, tingnan mo lang to. Simple lang ha, tingnan mo yung mga top mentors natin, gaano sila kadalas mag-post, gaano sila kadalas na nagbibigay ng information, gaano sila kadalas na nag-share ng mga testimonies, 'di ba? Every day, almost every hour nga po yung ibang mga mentors natin eh. Bakit? Wala kasing makakatalo diyan sa visibility. The more na mas nakikita tayo ng mga tao, the more din na mas nai-inform sila kung ano nga ba yung ginagawa natin, at the more din silang na-attract. Okay? The more din silang na-attract. Ngayon, kapag ka nagpo-post, ito kasi yung pinaka nagiging sagabal sa atin. Yung madalas ang gusto natin perfect. Madalas ang gusto natin walang pagkakamali sa mga post natin. Mentors, para lang po malinaw, wala pong taong perfect, 'di ba? Walang kahit anong post na perfect. But if you will start now, pwede kang mag-grow or pwede mag-improve yung ginagawa po natin. Halimbawa, wala na akong ano dito eh, wala akong video dito eh. Pero before, pagka nagsasalita tayo, talagang kinakabahan tayo, hirap na hirap tayo. Pero along the way, habang ginagawa natin to at tuloy-tuloy natin ginagawa, nagbago tayo. I know, marami sa atin din ang naka-experience niyan, na kapag ka nagpo-post lang sila every occasion, 'di ba? New Year, etc. Ganun lang po yung engagement sa mga social media accounts. Ngayon, nung nag-IAM worldwide ka na, unti-unti kumokopya ka muna ng mga ideas hanggang sa magkaroon ka na ng sarili mong identity, sarili mong brand. Okay? Kailangan tuloy-tuloy po siya. Share value at hindi puro benta at pay in. So paano 'yun? Kasi alam niyo po ang Facebook natin, it's not
buy and sell, no? Yung lalong-lalo na yung timeline natin. Wag po natin siyang gawing buy and sell na every post na lang natin nag-aalok tayo. Every post natin nag-share tayo ng ano no, kumbaga nag-share tayo na meron tayong benta, meron tayong pay-in. Much better if we give value din dun sa kung ano yung kung sino tayo. Okay? Kung ano yung gusto mong i-promote. Okay? Mas okay po 'yun. Ito another tip na lang din po para sa lahat ng gusto na magkaroon ng identity. Just target someone na gusto mong mabigyan ng value. Okay? Sabi nga, if you are targeting everyone, you are not targeting everyone. So much better kung meron ka mismong target market na gusto mo na share ng value. For example po natin for example, you are an employee. Much better if ang mga sinishare po natin is more about pagiging isang empleyado, motivation about pagiging empleyado, bakit kailangan magkaroon ng extra income ang isang empleyado, etc. Okay? Kung ikaw ay OFW, 'di ba? Kung ikaw po ay negosyante. So, meron kang sariling market and yan ay wala pong kaibahan sa pag-a-ads. 'Di ba? Kapag ka nag-a-ads po tayo, 'di ba, may demographics, may targeting. So parang ganun lang din. So hindi mo pala kailangan na kumbaga aside from ads, pwede mo rin pala siyang gawin doon sa mismong profile mo. Pwede mo rin siyang gawin doon sa palagi mong sinishare. Depende sa target market mo. Flyering, 'di ba? Exposure pa rin 'yan. Exposure every time na nagbibigay ka ng flyers or every time na tayo po lumalabas at meron kang dalang flyers, always give din. 'Di ba? Wala pong masama. Nakita nating lahat siguro yung video ni Mentor Aryan. Imagine that. Top earner, $1 million club. Tapos ang dami ng mga resulta pero hindi nahihiyang mag-share ng flyers. Bakit? Kasi alam po ng mentor natin na hindi naman nagfa-flyer para makasama eh. 'Di ba? Nagfa-flyering para maaari may makita tayo diyan na diamante, 'di ba? Meron kang makita diyan na yun na pala yung tao na matutulungan mo para umangat din dito sa IAM. Kaya importante rin po 'yan. Araw-araw may isang tao na dapat nakakakita ng ginagawa natin. Minsan di yan makikita sa likes. Minsan di yan makikita sa mga comments, 'di ba? Pero makikita yan dun sa progress na nangyayari sa iyo. Okay? Next, number 2, daily connections. Type mo naman po diyan, daily connection. Sa daily connection, kailangan dito na makipag-usap tayo every day. Okay? Meron ka dapat nakakausap about our business or kumbaga meron ka dapat nakakausap every day para mag-grow yung business natin. It's not necessary na puro business lang. Ang kailangan po dito, meron kang direct contact sa mga tao. For example, may dumaan sa Facebook mo na story, 'di ba? Na about sa isang kakilala mo na matagal mo nang hindi nakakausap. Now, if you want to build a relationship or if you want to build a business, kailangan meron tayong approach na gagawin. 'Di ba? Ang tao hindi yan palaging magre-reach out sa atin. Tayo ang kailangan ding mag-reach out. Nakita mo birthday, ano ba naman yung batiin natin? Happy birthday, ilang taon ka na. 'Di ba? Nakita mo yung isang kakilala mo pumunta sa iba't ibang lugar, nag-tour. Ano ba naman yung mag-comment tayo, ang ganda naman diyan, saan ba yan bro? 'Di ba? Saan ba yan sis? So, mas maganda po if tayo palagi tayong nagre-reach out sa mga kakilala natin. Again, maximize our social media, and if ever naman na meron tayong offline face to face much better, 'di ba? Kasi mas marami tayong mapag-uusapan the more na mas kakaroon ng face to face. Sabi nga diyan, relationship builds business. So the more na mas nagiging maayos yung relationship natin sa tao, the more din na mas nabibuild yung negosyo po natin. Okay? So ito, nag-a-apply po ito sa ano no, sa lahat ng mga
prospects mo. Gusto mong ma-prospect or pwede ring magkataon dun sa mga tao na hindi mo pa talaga kakilala. 'Di ba? Pero nagkaroon ka ng kumbaga nakita mo na possible 'to makasama natin o kaya gusto mo siya na mas makilala pa. So wag laging benta ang usapan na, "Oy sis, kamusta ka na? Meron pala akong barley dito." 'Di ba? Meron pala akong I am worldwide ini-start. Join ka na rin sa akin. 'Di ba? Every moment na or every time na magko-comment ka sa kanya, gano'n na lang ng gano'n. So, tao na po yung lalayo, 'di ba? Yes, tama ng follow-up natin ay follow-up, pero wag lang po dun sa business side, 'di ba? I-follow up din natin sila when it comes dun sa mga personal life nila. Hindi ka lalago kung tahimik ka. If you are nag-directing din, kung hindi ka nagda-direct or hindi ka nagre-reach out na ikaw mismo, hindi rin lalago yung business. Yes, attraction marketing nandyan, pero hindi lahat ng tao maa-attract, 'di ba? Minsan kailangan mo rin talagang hanapin. Minsan kailangan mo rin talagang mag-direct. Okay? I hope may natututunan po kayo. Ang bilis lang ng training natin. Number 3 na tayo. Daily invitation. I-type mo po dyan, daily invitation. Sa daily invitation, mga mentors, 'di ba? Meron tayong IM5 nga na tinatawag at para mag-grow ang business natin, kailangan nating mag-invite every day. 'Di ba? Talk to people. Sabi nga po ni Press, 'di ba? Invite, invite, invite. Etong talk to people, hindi lahat nga hindi lahat 'yan I mean, hindi lahat ng may invite mo matotalk mo kaagad. Tama? Kaya kailangan po talaga ng maraming invitation every day. 'Di ba? Mag-minimum 2 talks tayo. Hindi lahat sasali pero dapat lahat may chance. So, mga ments, napakarami nating mga friends sa Facebook, napakarami nating mga friends diyan sa area natin. And ang goal natin, every day may nakakakita ng business natin and we need to invite them para po makita nila kung ano nga ba yung meron dito. So, sa simula, lalong-lalo na kung nag-start ka pa lang, marami sa'yo magre-reject. Marami sa'yo tatawa, marami sa'yo, i-ignore kung ano yung pinapakita mo. Kaya dito ka rin matetest eh. Dito rin natin tinetest yung ating relentless or pagiging relentless, kumbaga or resilience. Dire-diretso tayo sa ginagawa natin kasi meron tayong tinatawag na SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Tama po? So kapag ka ikaw na-reject, kapag ka sinabi sa'yo na, ay ano ba yan? Alam ko na yan. 'Di ba kapag ka sinabi sa'yo na saka na lang, kapag ka may ipon na ako, kapag ka may time na ako, yan, ang daming mga reasons ka na makukuha dyan, pero tandaan mo to, lahat ng tao na gustong gawin si I am at naipakita mo ng tama, gagawin at gagawin nila. Kung sakali man na hindi nila gawin, maaari. Hindi pa nila nakikita yung value na meron sa I am. Hindi pa nila nakikita yung sarili nila na gagawin nila sa I am worldwide. Kaya huwag kang malungkot. Baka hindi pa right timing. Ang importante, alam na nila na merong I am worldwide at alam nila na ikaw yung pinakaunang malalapitan nila kapag ka kinailangan na nila si I am. Okay, meron lang tayo ditong caution or warning ha. Baka mamaya kasi kapag nag-invite ka, tapos hindi nag-join yung kakilala kaibigan mo, nagalit ka bigla, sabi mo, naku, wag kang pupunta sa bahay namin. 'Di ba? Dahil di ka nag-join, di ka na invited. Okay, kapag may gathering, di ka na invited, anong mararamdaman ngayon? 'Di ba? Ng client natin or ng kaibigan natin. Pag nagustuhan niya na si I am, hindi na siya magjo-join sa'yo. Binlock mo na kaagad yung connection eh. 'Di ba? Binurn mo na kaagad yung bridge nyo eh. That's why, very important na kahit na hindi mag-join ng client natin, na kahit na hindi niya tayo pagbigyan, diretso lang tayo, tuloy lang, at i-remind lang natin na every time na kapag ka naging interested na, andito lamang tayo. Okay? Wag po nating aawayin ng mga clients natin. 'Di ba? Wag po ninyo na ito talk back na hindi maganda yung clients natin kasi at the end of the day,
at the end of the day, maaari pa rin silang mag-join. Lahat ng mga members na hindi, or lahat ng mga hindi pa member ng I Am Worldwide ay may chance pa rin na maging member. Okay? Learning po ba? May natututunan po kayo? Number 4 na kaagad tayo, di ba? Number 4, daily learning. 1% improvement every day is also 1% improvement of your business. The more na mas tayo po ay uma-attend ng mga trainings, 'di ba? Ay mas natututo po tayo at mas nagagamit po natin 'yan sa business natin. Kaya congratulations again sa lahat ng mga nandito. Pinili mo na pumasok sa ating Zoom. Kasi maaari may ginagawa ka ngayon. Pwede naman na kumakain ka, pwede naman na nagwo-work ka na lang, 'di ba? Meron pa dito nakikita ko nagda-drive papunta yata ng work. Okay, imaginein mo yung ganong commitment para lang matuto, 'di ba? Sobrang laki ng chance na maging successful tayo dahil nga pinupush natin sarili natin na mag-training. Ang tanong, 'di ba, yung lahat ng nandito ba kinokontrol ba tayo ng mga mentors natin na sinasabi sa atin na mentor, dapat pumasok ka ha. Naku, pag hindi ka pumasok. May ganun ba? Wala naman siguro, no? Most of us, free will na pumasok po dito, na gusto talagang matuto. Kaya with that mindset na matuto every day, napakalaking tulong po niyan sa business. Napakalaki ng magiging improvement mo. Ang kailangan lang talaga natin dito, kapag nagte-training, focus. Type mo po dyan, focus. Kapag ka nagte-training po tayo, kapag ka may tinuturo po sa atin, always give your 100% focus dahil kapag hindi ka nakafocus, nasasayang lang yung oras. O hindi yung oras ng speaker, yung oras mo mismo. Nandito ka na nakapasok ka na, 'di ba? Uma-attend ka na. Sayang naman kung hindi mo rin susulitin. 'Di ba? Nagbabayad ka ng wifi, nagbabayad ka ng data. 'Di ba? Kapag ka hindi mo siya nabibigyan ng value or hindi mo siya pinagfo-focusan, nasasayang. Okay? Yun yung nire-recommend natin. Every time na a-attend tayo, kailangan merong tatatak na learning para sa'yo. We do not expect everything na matandaan mo. Kasi ang tao, meron lang yung 10 to 20% retention every time na tayo po ay uma-attend ng training at unti-unti pa yung nababawasan every day. 'Di ba? Kaya din ang recommended natin talagang everyday ang training dahil hindi lahat matututunan mo in a single snap. 'Di ba? Lahat ng 'yan ay continuous process pa rin yung pag-aaral. Ang importante, every time na ikaw nag-aaral, nagkakaroon ka ngayon ng bala. 'Di ba? Nagkakaroon ka ngayon ng tamang preparation para sa paggawa ng ating business. So, we always recommend attend trainings every day. May ganito tayong training every day. 1 to 2 hours per day will be enough. Kung ikaw ay part-timer, kung ikaw naman ay full-time, tapos gusto mo ng malaking resulta, mas itodo natin yung pagte-training. Lalong-lalo na kung nag-i-start ka pa lang. 'Di ba? Parang pagpuputol lang yan ng kahoy. Kung gusto mo makaputol ng kahoy, kailangan nag-i-spend ka ng time para hasain yung saw mo. 'Di ba? Para hasain mo yung palakol mo. And the more na mas mahasa mo yan, mas mapapabilis ngayon yung pagputol mo ng kahoy. We have meeting sa Zoom, meron din tayong mga meeting sa offline, at meron tayong mga exclusive trainings. Lahat ng yan available. Tama po? Lahat ng yan pwede mong attendan. Attend as much as possible. 'Di ba? So, mamaya may training tayo, for example, sa office, may unity day tayo. Kung ikaw able naman, I highly suggest pumunta ka po. 'Di ba? Kung kaya mo namang bigyan ng time, gawa natin ng time. Kasi yung mga ganitong pagkakataon, napakalaki ng maitutulong po sa business po natin. On Saturday naman po mga mentor, magkakandak naman ang Team Blast Worldwide ng exclusive meeting with President AM. Imagine this President na po mismo natin, yung makakasama po natin na normally nakikita lamang po natin sa screen kapag may mga events. Agree? Sa events mo lang sila nakikita tapos naka-screen pa.
dahil malayo ka. Pero this coming Saturday, face-to-face natin at tayo lang ang makakasama ni Press AM sa oras na yan. Na so kahit sobrang busy na ng president natin, ay binigyan pa rin tayo ng time. Kaya let's value. 'Di ba? Imagine, makakausap mo billionaire. 'Di ba? Makikita mo billionaire. Baka nga pwede pa tayo makapagpa-picture lahat eh. 'Di ba? Imagine that kung yun yung mangyari. Kaya wag na wag po nating palalagpasin. Sabi nga dito, ang pagte-training hindi po yan sign ng kahinaan. It's a strength. Totoo to. Ang pagte-training, strength to kasi hindi naman lahat ng tao nagte-training. Tama? Marami sa atin nangangarap magkaroon ng magandang buhay pero hindi pinaghahandaan. Ngayon, yung lahat ng mga nandito, I believe, kaya ka nandito, gusto mong mas lumakas ka. 'Di ba? Mas magawa mo yung business. Importante na tayo, accepted na natin on our daily life na tayo magte-training talaga. 'Di ba? Everyday improvement yan. At yung everyday na yan, makikita mo after 1 year, 2 years, 3 years, magugulat ka na lang kasi yung sinasabi ng mga speaker, unti-unti nangyayari na. Okay? And last but not the least, ang bilis, di ba? Last na po tayo. Daily belief check. Yan. Kailangan din po natin ito. Kailangan yung mindset natin, kailangan maayos. Okay? Meron kasi sa atin na ginagawa si IAM, pero alam mo yon, hindi siya by heart. Nangyayari siya na parang, totoo pa ba itong ginagawa ko? Dahil sa tagal na rin sa IAM, halimbawa, tumagal ng 1 month, 2 months, walang resulta. So pakiramdam, para sa akin ba talaga si IAM Worldwide? Tama pa ba itong ginagawa ko? Okay, maganda pa ba ito na nagte-training ako everyday? Dapat ba talaga na kumakausap ako ng unlimited na tao? 'Di ba? Na maraming tao. Dapat ba talaga nagto-talk ako? Hindi ba pwede na kada talk ko pay in agad? Hindi ba pwede na kada share ko magugustuhan agad nila? 'Di ba? So, importante na meron tayong daily belief check. Kailangan yung mindset natin, ma-reset natin siya na everyday nagagawa ba natin yung part natin? 'Di ba? Unahin natin yung progress, unahin natin yung process bago lumabas yung resulta. Kaya sabi nga dyan, you don't need to be perfect. You need to be present. Sobrang laking factor po nito mga mentor. Yung pagiging present every day. Imagine this nung ikaw estudyante. 'Di ba? Hindi man mataas ang grade mo pero wala kang absent, 'di ba nare-recognize ka? 'Di ba? May importance kasi yung pagiging present. Hindi mo man makuha every day kung ano yung tinuturo, hindi man pumasok lahat agad-agad yan, pero in the long run, the more na mas present ka, the more din na mas nagiging malaki yung nagiging resulta mo. The more na mas present ka, the more na mas naiintindihan mo kung ano yung palaging sinasabi. The more na everyday mo siyang ginagawa, the more na everyday mong ina-apply kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin, the more din na nagiging exponential yung growth mo. Yung lahat ng mga bagay na yan, nagawa mo ba siya everyday? And are you satisfied sa araw mo? Kasi kung hindi, wag ka muna matulog. 'Di ba? Hangga't hindi ka satisfied doon sa I am daily natin, 'di ba? Wag ka muna matulog. Gawin muna natin. Kumbaga, maging satisfied muna tayo sa nagawa natin for today para kinabukasan mas maging maayos yung paggalaw natin. 'Di ba? Alam mo 'yon, mas relax ka dahil alam mo nagagawa mo siya. Okay, hindi mo kailangan ng napakalalaking gawa or activity. Ang kailangan mo lang consistency. Kailangan mo lang tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. Sabi nga dito, momentum is not created by big events. Momentum is built by boring daily actions done faithfully. Totoo naman, kapag ka ginagawa natin ng isang bagay ng paulit-ulit, minsan nakaka-bored na. Minsan, hindi na siya exciting dahil nga ang pakiramdam natin pare-parehas lang naman na nangyayari. Pero alam mo lahat ng bagay nangyayari because of consistency. Na dahil araw-araw mo siyang ginagawa na
in the long run, nakikita mo yung change. Pansinin natin lahat ng mga nagji-gym. 'Di ba? Sa simula, day 1, walang nangyayari dyan. Day 2, wala. Baka nga day 10, day 15, day 30, wala pang mangyari. Minsan inaabot pa ng months. Okay? Pero kapag ka tinuloy-tuloy, kapag naging habit, naging lifestyle, sobrang laki pala ng pagbabago. Tama po? Kaya kapag ka everyday natin siyang ginagawa, wag kang magtaka na one day makikita mo na lahat ng pinagpaguran mo may resulta. O sa pag-inom ng barley, di ba? First day, parang walang effect. Second day, wala din. Third day, wala din. O yung iba, after few months, sumusuko sa pag-inom ng barley, sabi nila, ay, wala namang nangyari sa akin. Pero alam niyo po ba, internally, 'di ba, unti-unti na palang nare-repair yung cells. 'Di ba? Unti-unti na palang lumalakas. Unti-unti na palang nagbabago yung katawan. Kaya after the 3 to 6 months, doon na lalabas, okay, may pagbabago pala. Kaya dapat tuloy-tuloy ka lang, di ba? Napakagasgas na po, no? Pero yun lang po talaga yung sagot. Tuloy-tuloy ka lang. Okay? So mga mentors, I hope may natutunan po tayo for today. Ang bilis lang ng training natin, no, na I am daily. Magamit sana natin to sa pang-araw-araw natin na ginagawa. I know, marami naman dito ina-apply na. Pero you just need some reminders na tama yung ginagawa mo. 'Di ba? Na nasa tamang track ka. You're on the right track. Hindi ka nagkukulang, kumbaga hindi ka nagkakamali sa ginagawa mo. Lahat ng 'yan ay importante. Maaari lang na hindi mo pa nakikita yung resulta, pero believe me, darating ang time, magkakaroon din 'yan ng resulta na gusto mo. Okay? So, promote lang